Mga sumbong ngayong araw sa pambansang sumbungan. Bitag Helpdesk. Mangingisda, binenta ang bangka para makaluwas ng Maynila. Perlas na nakuha, umaasang maibebenta. Perwisyong tricycle nakahambalang sa daan. Truck ng basura at ambulansya ng barangay hindi makadaan. Caretaker ni renter, nag-jumper. 4 million na penalty. Kay landlord pinaako ang sumbong. Iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Helpdesk. Pera po na kung sakali, gagamitin po namin pandagdag pansin. Lumapit po ako sa Bitag, humingi po ako ng tamang guide para sa nilalakad namin na perlas na hindi po kami maligaw. Kumbaga, makakuan kami sa tao namin dapat namin pagpuntahan. Mga tauhan ako na dumadala ng bangka ko, ngayon nakuha nila yung sales na to. Tapos yung sales na to, sabi, iuwi nila, gawin nilang pangulam o di kaya gawin daw nilang pulutan sa jajaming-jaming sa inuman. Ngayon, inabot na po siya sa box ko ng 5 days, mga 5 araw, patas. Ngayon, paubos na po ang yelo niya. Ang sabi naman ng kasama ko po, lutuin niya daw. Sabi niya, sayang naman. Ngayon, pagbukas niya ng sales na to, isang sales lang ang binuksan niya. Ng sales lang ngayon. Ngayon, pagbukas niya ng sales na to, nakita niya mismo yung pearl na nandun. Bininta ko yung bangka ko para lang na papakasakali, may benta ko yung pearl dito sa Manila. Nananawagan ako kay Sir Ben, Sir Carl, na sana matulungan kami sa nilakad namin dito sa Manila na kahit na paano matulungan po kami. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Helpdesk. Okay, kung inyong tinignan po yung VTR, kung ano po yung kanyang sumbong, talagang nagbenta pa ho siya ng bangka niya para makaluwas ng Maynila. Eto po, para idulog yung kanyang sumbong patungkol po doon sa perlas. Ano ba yung perlas na yan? Pakibaba nga ng konti para mabasa ko, papataas ka. Ay, nako, susma. Ngayon, eto po yung sinasabi po natin, sino ba yung nasa prompter? So, nagbenta po siya ng kanyang bangka para makarating po sa atin. Okay? Magandang umaga sa iyo, boss. Magandang umaga rin, sir. Kumusta ka naman, Marvin? So, tatanungin lang kita, diretso. Paano mo nakuha itong sinasabing shell na may laman na sinasabing pearl? Sir? Paano, ikaw, mangingisda ka ba? Opo, sir. Alright, Isa so po. kwento mo sa akin kung paano mo nakuha itong shell na may laman na pearl na baka sakaling ito'y hindi pangkaraniwang pearl or perlas, ano? O sino nakakuha nito? Ikaw, kaibigan mo, or kwento mo sa akin? Yung bilang kaibigan ko po siya, sir. Yung bangka ko kasi po, sir, siya ang dumadala ng bangka ko. Okay. Ngayon, nakuha nila yung sales na to. Nilagay nila sa box ko kasi ako po yung namimili ng isda nila. Okay. Inabot na po ng mga 5 araw doon sa box. Okay. Ngayon, paubos na yung ice. Mm. Ngayon, nakita ko, sabi ko, masisira ito. Mm-hmm. Hindi naman nila kinukuha. Okay. Sabi ng kasama ko, lutuin niya raw. Okay. Ngayon, pagbukas niya ng sales, yung malaki-laki na pearl, nakuha niya mismo sa pagbukas niya. Okay. Yung maliit, sangkot siya niya sa pagluto. Ngayon, yung maliit, nakagat ko po. Nakagat mo? So, yun ang maliit at yung malaki. Yan. So, parang akala mo yung mga pagkain ng mga candy na pambata, ano ba yun? Jelly? Jelly beans. Okay, malalaman natin, kaya paano mo nasabi na ito'y perlas na at the same time, kakaibang perlas na kung may tawagin ba rito, mellow pearl, paano mo nalaman? At paano ka nakaabot? Sino nagsabi sa iyo? Puntahan natin si Bitag sa Maynila. Meron ba nagturo sa iyo na pumunta sa Maynila? Kasi para lang magsuri, para pumunta sa amin. In good faith kasi gusto mong maintindihan ka para matulungan ka dito sa parting to. Paano mo na isipan pumunta at idulog sa amin yung Sir, sir, wala naman kami dyan na alam na yung pearl na yan may halaga. Hindi na. Ngayon, sir. Hindi.
sino po ang nagsabi sa'yo? Pumunta ka kay Bitag, kay Ben Tulfo, para matulungan ka, para medyo maging linaw, maging malinaw itong gusto mong mga malaman. Meron ba nagsabi sa iyo? Or ikaw lang nag-isip? Paano mo kami napili, na-discover? Ikaw ba'y follower ng Bitnag? Or naiisip mo ba sa papanood mo? Yun ang gusto ko muna maintindihan. Paano? Ayun, sir, wala naman nagsabi sa akin na lapit kami sa inyo. Ngayon, mahilig po ako manood ng Facebook. Okay. Lagi po kita na napapanood. Okay. Ngayon, sabi ko, sa kasama ko, nag-email na tayo kahit kanino, sabi ko, hindi naman pwede tayo basta-basta lang makipagharap na kung kani-kanino lang. Sabi ko, Manila kasi ito eh. Okay. Sabi ko, subukan natin kaya Punta. maglapit kay Sir Ben. Kasi wala pa namang response sa sa mga Sino ba? email natin. So Hindi ngayon, nag-email ka sa amin. hindi nag-email kami, sir. Kanino? Sa Ben Bitag. Ngayon, Okay, hindi sige. na kami nagantay ng response. Okay, okay. Sabi ko, pumunta na lang tayo sa tanggapan niya. Baka sakali tayo na. Okay. Sabi ko, Alright, patulungan naintindihan ko tayo. na. So, nandito ka na. Tinanong ko lang, yun pala, dahil ikaw ay follower ng Bitag, napapanood mo kami sa Facebook page live. So, naisip mo siguro ito para mabigyan tayo ng linaw, punta tayo kay Bitag. Kaya nandito ka ngayon sa aming pambansang sumbungan. May nakakaalam ba na muntik mo na malulok, nakain mo yung shell, hindi ba? Yung laman ng shell, hindi ba? Tapos nakagat mo. Tapos nakagat mo, ano to? Niluwa mo ngayon, tama? Oo. Nung nakita mo, yung maliit, yan ang maliit. Pero yung isa, yung malaki-laki, paano nakita yon? Yung sir. Pagbukas pa lang, pagluto. Sa pag hiwa-hiwa niya, Oo, hindi. nadaanan niya ngayon. Ah. Ngayon, nakahiga po ako sa duyan, nagpapahinga po ako. Okay. Sabi niya, ng kasama ko, ano to? Sabi niya, bakit nakarating doon ang mga bala ng baril-barilan ng mga bata? Bala ng Sabi ko- barila ng mga bata. Sabi ko, kuwan lang yan. Sabi ko, Oo. itatapon ko na sana, sir. Oo. Di ngayon, sabi niya, wag. Akin na to. Nandun mismo sa sa Okay. kawali. Yun dapat yung dahil nagluluto pampulutan ba yun? Oo. Nakita ano ba to? Bakit may laruan ng bala ng baril-barilan ng bata? Itatapon na sana. Tatapon na Tapos sana. sila, wag. Ah. Okay. Dahil nakita mo yung, ano ba nauna? So, yung malaki. Yung malaki, sir. O tapos nung kumakain ka na ngayon, Ah. nangyari, nakagat mo? Nakagat ko po sa rin. May isa pa, Oo, maliit. nandun ako nakasabi na, totoo pala yung, sabi ko, totoo yan kasi ako meron din na nakagat. Kasi yung Kaya malaki, pinasama na namin. itatapon na sana. Sabi, bakit may bala-bala ng baril-barilan ng mga bata? Tapos sabi mo, tingnan lang totoo yan, dahil makagat ako. Habang kinakain mo? Opo, sir. Oh, okay. Dahil nag-iinuman kayo. Wala, sir. Hindi nagpapahinga ulam? lang po ako. Ano yan? Parang galing akong trabaho. Okay, Ngayon nagpapahinga ako. Mm. Siguro, naisip niya siguro na bigyan niya ako may makain-kain ba. Okay. Nilutuan lang ko ng misis ko. Sige. Okay. So ngayon, ang gusto mong malaman kayo nandito, kung nga ba ito ay totoong perlas na kakaibang perlas na ito, para malaman natin kasi hindi naman kayo may dalubhasa. Salamat sa iyong pagtiwala at pagpunta at nagbiyahe ka pa, nagbenta ka pa ng bangka, makaabot lamang. Parang pwede ka naman siguro, pero talagang gusto mo talaga kami makita, makarating sa Maynila, kaya nagbenta ka ng bangka. Okay. Sa linya ng telepono, kakausapin muna natin mga eksperto, mga gemologists, kapareho ni Alipio, Miss Alipio. Ito yung dapat kausapin natin kung ano ba to talaga. Okay? Miss Violi Alipio, ma'am, magandang umaga po sa iyo. Good morning po. Yes, good morning po, sir. Alright, ma'am, nakalive po tayo sa IVC TV 13 and CLTV 36 worldwide. Napapanood po tayo sa Bitag Official sa aming YouTube channel. And ganun din po sa mga Facebook pages po namin, sa mga digital platform po namin, worldwide, netwide po tayo. Sir, ma'am, diretso na po ako. Narinig ko sigurong story ng itong sila po yung may-ari ng bangka, may fisherman. Habang kinakain po nila, nakuha na lang shell at
nakita po nila aksidente itong pearl na to na I don't know if this is mellow and at the same time yung isa nakain niya raw ata, niluwa niya kasi sabi niya ano to. So muntik na lang itapon but decided teka muna, this is something. So ano pong tingin niyo po rito, ma'am, kung nakikita niyo? Just the description. Ano ba talaga yung mellow pearl? Umpan ko lang, ano siya, glossy po siya o matte finish. Glossy, okay. Okay, glossy. O, glossy po na. Mga ano po, laki sa sindaki ng Jordan. Ma'am, medyo Kasi pihit sabi lang ng natin, konti. ang Masama init, po ang dating ng pumarap. signal po natin, ma'am. Ano? Medyo napuputol-putol po. Can you talk Okay. a little bit louder? Hello? Yes, ma'am. Kasi medyo malayo po siguro sa mouthpiece ng phone. Ano? Pakilapit lang ng Ayun, konti ito. kasi napakahalaga po ng sinasabi po ninyo. We're trying to listen carefully, ma'am. Repeat. Can you repeat, ma'am? Sige, ma'am. So, establish po natin glossy siya. And dahil nakain, ibig sabihin, maliit lang siya. So, dahil dito sa dalawang information na ito, ibig sabihin, may visibility talaga siya. Ma'am, tatawagan po namin kayo sa isang line, ano? Kasi masama pong pasok ng signal. Napuputol-putol po kayo, ano? Let me call you, ma'am, quickly para makausap po namin kayo na maayos, ma'am, ano? So, in the meantime, can you call again para cellphone na lang siguro para mas malinaw, ano? So, ganito ang gagawin. Napakahalaga po to kasi kinukonsulta po natin yung madalubhasa pagdating po sa pearl. Ito po yung pinag-uusapan pa natin, hindi po pangkaraniwan po ito. Kung kayo po yung nanonood, nakikinig. Isa po ito sa mga dinulog po sa atin. Well, hindi siya pangkaraniwang pearl ang sinasabing, sino ba pihit, nagsasayo na yung ating prompter. Yung mellow is a pearl na while po ito, pakisabi nga na wag nagsasayaw-sayaw na naman yung prompter ko. Binabasa ko to eh. Traditional oyster nang gagaling. Unlike traditional oyster, itong mellow pearl, sea snail po ang kategory po nito. And may anatomical structure na parang, iba po to eh. So, while po ang kategory ito, ngayon, mas maganda siguro kaysa na magpapaliwanag ko, baka sumayaw pa yung prompter eh. Alam mo yung prompter natin dito, maggalaw eh. Sino ba nag-ooperate? Magandang umaga po ulit sa iyo, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. So, we-establish na glossy siya, and then at the same time, maliit siya kasi nakain niya eh, masok sa bibig niya. So, itong dalawang information na to, at according to story niya, nakuha niya inside, dun sa fresh, yung habang nakain niya. So, ibig sabihin nito, yung mga information na to, sasabi, na may stability na pearl nga siya. So, kailangan ko siyang makita at matest para masigurado natin kung pearl siya. Okay. Ma'am, kaya po namin idinulog sa inyo kasi wala po naman, hawak mo ba? Wala naman sa'yo. Patingin nga muna. Okay. Hindi ko agawin sa'yo. Patingin, hawak-hawak mo pala. Papaliwanag pa. Sige, huwag kang mag-alala. Total, naka-live tayo. Ang sino mang mag-aagaw niyan, ha? Puputulin ko kamay. Sige. Huwag mo na ilabas. Okay na, patingin nga muna ako. I'm looking at it physically, ma'am. Mayroon na expert. Sige, abot mo lang. So, nandito siya sa loob. Napakaliit nito. Okay. Pwede naman sir ilabas. Paano mo ilalabas to? Alangan ba nang talagang delikado to? Parang, hindi nalalaki yan pag nilagay mo dyan. Ma'am, physically, tinitingnan ko ngayon at hindi ko po akin na uli. Sige. Okay na. Patingin na lang para makita po natin. Naka-live po tayo, ano? Sige naman. Kahit wag na. Baka Medyo mawala malaki pa yan. naman yung isa. Ha? Yung isa man malaki. Nakalubog na. Ayun na, di ka maintindihan. Maliit po siya, Tama ma'am. lang siya Yes, magpasok sa glossy butas. po siya. Patingin mo kung makikita nila. Ayan. Okay, sige. Ayan, ma'am. Okay, close up mo. Ayan, if you're watching it on TV, yan, ma'am. Can you see it? Okay. Sir, mga kasinakid ba siya ng pollen? Maliit siya, ma'am. Yes, it's glossy. Para siyang capsule na, if your jelly capsule na
let's say, iniinom mo yung mga fish oil capsule na mga ganitong, yan po, dalawa po sa loob. Ayan po, ayan, nakikita po niyo sa buta. Yes. Okay, okay. Ano po, may possibility po, may malaking possibility po na nakakanda na siya. Kaya lang kung umaasa si kuya, napakamahal niya, sa liit niya po, hindi po siya napakamahal. Alright. Kasi maliit po siya. So, yun lang po. Okay. Baka, pwede ko makontingnan para po sa inyo. Para, Wala po. Ma'am, may peace of mind na yung tao. okay. Ma'am, actually, before we did, may mga researches po kami that we decided to study based on the interest po namin kasi para wag naman kami magmukhang ignorante. Ang sinasabi po rito, the real Mellow Mellow Pearl spans massive range roughly from $1,000 to $2,000 per carat. For standard commercial pieces, all the way to over $700,000 at elite auction for world-class specimen. Because these pearl cannot be cultured or farmed, there is no fixed market standard. The price is entirely dependent on its unique characteristic. Do you agree with that, ma'am? Yes po. Pero lagi po mag-endihan sa buyer. Kailangan po nila ng buyer. Yun ang problema kung mahirap humanap ng buyer. Pero, tama po yung sinabi niyo. It could cost as much. Ang isang gramo po, 1 gram ng bigat ay 5 carats. So kung yun po ay 10 grams times 5, 50 carats po yan. Maliit lang po to. Parang asing lakit lang yung capsule ng vitamins na pag iniinom nyo parang... Yeah. Parang, so anong yan isa pag nakikita, tsaka may maliit, dalawa. So with that, do you think that little size, kasi normally in-auction pa to in the world, very unique po to, hindi po to naka-culture, wild po to, sinasabi nila. Tama? Ako din po din sa story niya, kung i-base natin sa story niya, hindi po siya cultured. Hindi siya cultured. Wild po siya, nakuha lang po nila eh. Yes. Lulutuin po na. yung Sa isang, loob mismo. ito po yung magdadala ng value niyan kasi po wild niyan ako talaga. May incidents ba ma'am worldwide or anything in your dalubhasa na may nakita po ba kayo na normally the uniqueness in-auction in that situations, parang ganun? Isa po kasi, meron akong tinutulungan. My sister in London, pinapaka yung sister ko yung parang auction house. So, ang sabi nila, ang sister ko, sabi ko, kapadala ko yung video, yung pearl pictures, yung certification, ganyan. Hindi ko pumakayag na lang video. Kailangan doon sila ang magpapatest. So, ibitbitin mo doon sa auction house, sila ang magpapatest. Alright. Okay. Yun, Ma'am, ang sa akin lang, the uniqueness of this, meron ba sa Pilipinas na meron tayo na nakuha na kapareho nito? In your, Wala po ako, mas malaki po dyan. Meron akong maliit kasi, meron akong malaking bahata dyan. Meron akong pero yung maliit na ganyan, wala pa po. Okay, sige ma'am. With that, ma'am. Kaya po, yun yung sasabi sa atin, natural siya, kasi maliit siya. Okay, ma'am. Sayang ma'am, medyo masama kasi yung signal natin kahit na nag-iikat na tayo. Choppy po ang dating ninyo. But we'll do what we can do. We will continue to be coordinating with you, ma'am. At the same time, protecting yung pagkakalanlan ng tao, ma'am, dito sa, lumapit sa amin. So, asahan niyo po yan, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay, thank you. Bye. Alright. Okay, ganito. Kaya tinago namin yung pagkakalanlan, pinamaskara ka namin, wag mo sabihin yung pangalan mo. Alias lang. Kasi hindi po natin alam, he could be so lucky. And then, maaari mo, dihira daw po to. So ito pong pinaghahawakan nitong tao na to, ang pinaka-highest sa mundo ay makikita mo pag ordinarily $1,000 to $2,000, pero yung pinapagdating sa auction depende pearl sa pearl na to, it could go as much as $700,000. Also just 0.7 million US kung mapapatunayan niya. Pero paano? Ganyan pala look alike lang. Yan naman yan. Kausapin natin si John Vic Pabelio,
spokesperson ng Palawan Council for Sustainable Development. Magandang umaga, Mr. Jovic Pavelio, sir. Good morning. Good morning, Sir Ben, at good morning sa nakikinig sa programa. So, sir, siguro napapakinggan nyo kung anong usapan namin dito. Yes, sir. Yes, sir. Actually, first time ko lang din narinig itong Melo Melo Pearl, Sir Ben, no? And first time rin nating na-encounter na meron pala nag-exist na ganito sa wild. Okay. Now that you know, sir, na paano pag napatunayan, anong gagawin po ng Palawan Council for Sustainable Development at ano naman po yung mag-aambag ninyo? Ano yung sinasabing kahalagahan na ito ho'y nakikita ninyo dito sa sinasabing issue na to? Well, ang background information na nakuha namin is prevalent naman ito, Sir Ben, sa Southeast Asia and sa Palawan waters. But meron ba sa inyong Palawan Council for Development, may na-encounter na po ba kayo ng melo-melo? Wala pa, sir. Well, kung hindi Actually, pa ngayon prevalent, bakit nasabi niyong prevalent when there's nothing else na wala pa for the first time, itong kauna-unahan? According po yan sa mga literature na nababasa natin. Alright. Pero, well, doon sa facts po ninyo, doon sa sinadata, wala pa po kayong ganyang klaseng situations na kung saan na na-encounter ninyo for their council na ipagmalaki sa Palawan province na for the first time in the history na meron kayo na-encounter, ito aksidente, nakain niya at the same time niluwa niya, maliit na pearl, ang sabi ng eksperto kanina, well, that's very unique. At hindi ito nako-culture, yung isa malaki, makain niya, muntik nila itapon. So nagkusa siya, pumunta sa amin. So ano magagawa ninyo, sir? Quickly. Well, for now, Sir Ben, hindi kasi siya pasok sa any regulation. Meaning, nung nag-check kami sa aming list of threatened marine and terrestrial wildlife species, wala siya sa listahan. Okay. And Yung nga, sir, wala sa listahan kasi for the first time ever, wala pa po kayo nadidiscover. So, paano siya matithreaten when this is not being abused? The one is basically threatened for extinction is over-abused and marami kayong nakukuha ng ganito. It becomes an ordinary phenomenon. I would say this is a different phenomenon for the first time sa kasaysayan ng Palawan. Here's a fisherman coming to us and saying, we encountered this little pearl na he could be richer. Depende doon sa he could much as $1,000. Not only that, almost $0.7 million kasi sa mga auction, depende doon sa sinasabing carat. I don't even know kung ilang carats to. Pero I can see, hawak-hawak niya, shiny, and we will protect him for this. Siguro, sir, we will be coordinating with you, sir. Pinalam lang po natin sa inyo. Sabi nga natin, kawawa naman po, pumunta, nagbiyahe, nagbenta. Whatever reason, sabi niya, punta ako rito sa Bitag. Kaya tinulungan po namin to contact with you. Sir, abangan niyo po, may mga susunod po kaming gagawin dito sa parting puto, sir, ha? Okay, check. Maraming salamat for, keeping us posted. And we'll be posting you, all the development na may bibigay po namin sa inyo in the next few days, sir. Maraming salamat, sir. Okay, thank you rin, Sir Ben. Okay, ganito ang gagawin natin. Okay. Hawakan mo ng gusto yan, ha? Patingin ulit. Katali pa eh. Tinali mo na. Kamagalang. Lala, 100% talaga, sir. Huwag mo na buksan. Pwede naman yan, sir, tanggalin, sir. Ang maliit na botelyang ito ay naglalaman ng isang hindi pang karaniwan. Isang perlas na hindi pa natatagpuan sa Pilipinas, pinag-uusapan lamang. For the first time, dahil doon sa sinasabing fisherman na kasama natin ngayon, pakita natin slit, sila po nakain niya, tapos biglang tinignan niya, at then inaalam po natin, is this real? Or is this just a look-alike? Abangan! Ito po nag-iisang pambansang sumbungan. Pinalakas, pinalawak, lahat ng issue pinag-uusapan, nag-iimbestiga, sumbong, reklamo, at mga bagay na kapareho nito. Walang katapat, walang katulad. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Caretaker ni renter, nag-jumper, 4 million na penalty. Kay landlord pinaako ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Sa pambansang
pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Magbabalik ang pambansang sumbungan. Pinupuntahan, Ruga, tell your father stop bullying the community. pinakikinggan, Walang election pero nagkaroon ng proclamation. So sila ang namili. Opo. kinukompronta, Huwag kang tatawa-tawa sa akin. Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. nag-iimbestiga, Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis. So bakit hanggang ngayon wala pa rin? itinutuwid, Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako Tulfo, si Bitag ako. Maharap ako. inuunawa, Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. kinakatakutan, Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata hindi ng lang publiko, ginagamit mo sila, ninaname drop mo sila para untouchable ka. ginagalang, Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat, walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Pinas! Handa na ba kayo mga bossing sa programa ni Ben Tulfo? Nagbabalik ang pambansang sumbungan. Kami po ako ng tulong kay Sir Ben Tulfo. Malaking perwisyo ginawa sa amin ni Paul Luna. Dahil po hindi makapasok ang truck ng basura, paghapon ng basura, hindi po makapasok sa street namin ang truck. In case of emergency, hindi po makapasok ang ambulance sa aming street dahil po ang tricycle. Simula po ito noong October 2025. Hanggang ngayon po, nandyan pa rin po ang tricycle. Maraming salamat po. Sana po matulungan niyo kami sa aming problema. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Okay, kasama ho natin ngayon ang ito ho'y sa studio, isa sa residenteng naperwisyo, si Cynthia. Magandang umaga sa iyo, Cynthia. Magandang umaga po, Sir Ben Tulfo. Alright, ang simple lang to, ano? Ang nare-reklamo ninyo, kapitbahay? Yes po. Kapitbahay ninyo. Kapitbahay po namin. Siya ba'y nagmamayari ng lupain o renter lang? Siya po yung nagmamayari ng Okay. kanyang bahay. So, dito sa parting to, ang problema ay nakakaperwisyo doon sa sinasabi ninyo. Tama po. So, one-way street lang yon or two-way? One way lang. One way lang. So, sa one way lang na yon, so, maliit lang. Ayan, parang one way lang. So, One side saan part. yung nakakabalandra dito na itong tricycle na kaitim? Yan po, yung tricycle po. Yan. Saan yan? Hindi ko na makikita. Basura na Yung nakita? nasa taas Ito, po. to. Okay, so, itong nakabalandra ng tricycle na itim, ito? Tricycle na yellow po, yan po yung inaano namin. Yung tricycle na yellow. And then po, yung e-bike na yan, sa kanila din po. So, lahat itong dalawang tricycle pareho For sa the- kanya? Yes po, So, sa kanila. ito bang iba dyan, nakaparada or No, ano ba? sila lang po talaga. Hindi, ito itong mga sasakyan. Ano Ayan yan? po, one side parking on the right side po. So, ayaw niyang sumunod doon sa sinasabing regulate para may flow of traffic. Ba't ayaw niya pumarado sa kabila? Hindi po namin alam po, sir. Gusto niya lang Tulfo. talaga pumarada. Pakita lang natin yung picture, wag niya. So, ang inyong nakikita ngayon, mga boss, ay narereklamong e-trike na dalawa at saka yung tricycle.
Ang kanilang sinasabi, may patakaran ng subdivision na mag-impose na one-way lang, so isang paradahan lang para walang kalat. Nakikita niyo po, pwede naman pumarada sa kabila para naman kasi kung hindi double parking na yan. One-way street, isang paradahan lang. So lumalabas ngayon, lumalabag talaga, matigas talagang ulo nitong may-ari ng tricycle na to na pwede naman pumarada rin sa kabilang banda. Okay. So ang point dito, baka naman ayaw naman nung sa kabila iparada kasi sa kanya yon. Meron po siyang, ang HOA officer ho namin, meron sa kanyang pinapalagakang na isang pwesto doon sa right side namin. Malapit lang po. Okay, sandali. Paano naman? Balik natin. Fair is fair, ha? Yes po. Paano naman yung mga, dahil kotse yan, sila medyo kotse. So, di ba? That's car. So, they can park sa gilid. Pumapayag ba sa kabilang bahay? Kasi po may nakatira din po doon. Hindi yun ang point eh. Left and right, yan ang istorya dito. Opo. Halimbawa, sinabi ng Homeowners Association, dito lang sa may bandang kaliwa ang paparada. Yan, nakaparada lahat ng sasakyan dyan. Yes Tama? po, meron po siya doon. Okay, the question, pumapayag ba yung katapat mismo ng bahay na pinaparadahan nila? Kasi hindi sa kanya yan. Doon. Dapat kung saan ang nagmamay-ari ng bahay, doon din dapat nakalagay yung tricycle at saka yung sasakyan. Halimbawa, itong itim, sandali muna. I want you to listen carefully. Yes, po. Naintindihan ko to. Sorry. Tandaan, I live in a subdivision. We have rules. Yes po, sir. So now, itong part na kapareho nito, yan bang mga sasakyan na yan, na itim, puro yan, yung mga itim na sasakyan, jeep, yan bang pinaparadahan nila tapat ng bahay mismo nila? Yes po. Okay. So, paano lang dito sa kabila? Ito, may gate na to sa unahan. Itong sa bandang kanan, may gate. Wala siyang sasakyan. O, saan siya paparada? May sasakyan po yung tapat, yung Okay, pero pwedeng pumarada sa loob. Eh, hindi na meron kasi. po siyang paradahan sa side. Medyo malapit doon din sa area namin. Ang magiging problema ninyo rito, kasi to the left, to the right, may may-ari. Siyempre, yung bang itim na yan, dalawang itim na kotse na yan, yung paradahan na yan, para sila yung nagmamay-ari mismo sa tapat na yan? Yes. Okay. Dahil sa kanila yan. Yes. Unluckily, siya naman, dito siya, hindi siya pwedeng pumarada. Sila, dahil swerte nila, doon lang ang side ng parking. Paano kung ginawa ng side ng parking dito, papayag naman kaya dito sa kabila? Hindi ko po namin alam kasi naka-resolution na po is one-side parking on the right side. Yeah, depende. One-side parking on one-side parking. Paano pag one-side parking ayaw naman nung sa tapat? Kasi may sarili rin. Paano kung one-side parking? At yung sa one side na yun, may parehong both sides, parehong harapan, ito rito sa kaliwa, ito sa kanan, sasabihin na, ito sa kaliwa, ito may bahay, ito sa kanan may bahay. Pareho sila may sasakyan, di? Pareho nakabalandra. Pag sinabi, one side lang, o dito lang. So, sa kanya, dahil sa kanya na to, paano naman dito sa kaliwa? Wala siyang paparadahan. So, ibig sabihin, ang dapat gawin ng inyong association, palitan, o dito, para... Yes po, actually, sir. Hindi, yun dapat. Pakinggan mo muna ako. Kasi ako solution na, ayaw ko magpag-usap ng ano dito na ganun. Ang akin lang, I'm just trying to open up sa inyo para wala nang away. Because if you come here para magpapakampi ka, titingnan ko kung ano yung tama. Because I also live in a prominent subdivision. Okay? Nagbibigayan po kami. Yung nga lang, hindi po maliit yung kalsada namin. Opo. Kaya po ng mga SUV, nahihiya nga ako sa akin, yung SUV ko sa tapat, puno na yung garahe ko, maswerte naman, yung kapitbahay ko, wala naman sila masyadong sasakyan. At nakakaibigan ko. Pero kung titingnan mo, one-side parking. Pero ang ginagawa, Monday, Tuesday, Monday, MWF, dito ang paradahan sa kanan. TTHS, dito sa ganyan. So palitan para kung sakaling may tabla-tabla. Kaya lang sa inyo, mahirap Mahirap tablahin yan kasi pag napunta ron sa kabilang banda, saan naman magpa-parking yung iba? Baka kasi isipin ng itong tricycle, itong makikita natin, okay lang kasi yung mga pinapardahan ng iba. Ganyan. So, baka sabihin, dinidiscriminate ako, palibhasa tricycle lang ako. Kaya ako paparada sa malalayo. Paano kung nagkataon na sabihin, sige, dito naman tayo paparada. Sasabihin niya, teka muna, akin to Ba't ka pumaparada? May sasakyan din ako. Magkakaroon talaga ng problema kasi tinayo yung subdivision ninyo,
walang madaanan, one-side parking, eh, swerte-swerte kung nasa pahagi ko, may sasakyan ako, kung may sasakyan din itong isa. Yan naging problema sa Manila, na kung minsan maliit ang mga daanan, kaya nakikita mo pag madaling araw, mahirap dumaan kasi may sasakyan sila. Dapat yan, okay ka lang pumarada sa gabi, kaliwat kanan, pero pagdating sa umaga, alisan na kayo. Itong style na to, ginagawa to sa Daly City, San Francisco, sa Daly City, California. Lahat pwede kayong pumarada ng kabalandra, pero pagdating ng mga 10 o'clock. Pero pagdating ng mga alas 8, alis na kayo para clear. Eh, paano kung wala namang ginagawa, gusto lang magsasakyan, wala namang paradahan, may mga tao, may mga subdivision na maraming nakatira, lahat may sasakyan, maliit ang kalye, pero wisyo yung iba. O, tingin mo ron. Kaya ganito ang mangyayari. Kausapin na lang siguro natin dito yung presidente ng Jarosville Homeowners Association. Kasi hindi pwede makialam yung barangay sa inyo kahit na yung kung sino pa dyan. Ano? Sige, kausapin muna natin si President Rosana Garcia. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Rosana. Hello, Ma'am. Po, sir. Ma'am, good morning po sa inyo, Ma'am. Good morning po. Naka-live po tayo sa IVC TV 13 and CLTV 36 and sa Bitag Official Worldwide, napapanood po tayo. Ma'am, ano po itong naging issue sa inyo para doon sa one-side parking? Medyo... Opo, kasi ganito po yan. Dati po kasi yung bahay na nabiling yan, kasi may-ari po yan, si Man. Tapos ang tagal ho, wala hong nakatira dyan. Ang ginawa ho nung dating presidente, nag-ano sila ng one-side parking. Okay. Yung pong tricycle na yan, nakapark po yun doon sa bahay na yon. Mm-hmm. Dahil wala naman po nakatira. Tapos po, nung nabili na yung bahay na yan, gagawin po, pinalilipat siya. Ayaw niya po unang lumipat. Nabili niyo na ba yung bahay? Nabili na ho yan So, homeowner na po siya? Oho. Dito sa parte ito, homeowner na po siya. He's accorded to the same rights as a homeowner. Ang problema po ninyo dito, maliit po yung inyong kalye at ang hirap po daanan yan, kaya medyo may kaguluhan. May suggestion po ako, ma'am. Paano po kung yung tapatan pareho may mga sasakyan? Saan po dadaan yung mga yan? Kaya nga po, nagkaroon ng obstruction. Hindi, ma'am, ganito lang Paano po to the left and right, harapan, tapatan sila, pareho may mga sasakyan? May kanya-kanya silang paradahan. Wala nang madadaanan yung ibang sasakyan. Kasi Kaya lahat may nga po, sasakyan. nagkaroon na kami ng na in case na may titira at may mga sasakyan sila, sinasabi na ho namin wala nang parking dito. So, Kaya ibig bahala sabihin, ho kayo wala kung nang saan parking kayo dito. maghanap Nag-alat ng ba kayo ng special parking para doon sa Yun ho, kasi nung time Ma'am, meron po siyang- bang Opo. solution? Kasi we're talking, wag na po to. Meron po kami resolution Okay. na one-side parking. Opo. Okay. Kaya nga lang po yung kasi nakabili niyan, ang usapan po kasi noon, pag natapos yung bahay, babalik siya dun sa parking niya. Ang ginawa ho, meron ho siyang ginawang gate na nakagitna, di ngayon mabablock po yung gate. Hindi nga siya makapark na dun ulit. Ma'am, ganito ma'am, ganito. Either you have to find a place to park common parking para sa mga homeowners, para wag na mag-agawan, para ganon. Tapos, kung may mga designated parking po kayo, lugi naman po yung iba kung pareho may mga sasakyan. Yan din po ang problema sa Manila pag malalawak na kalye, pag pumasok ka sa mga subdivision. Parking both sides, nahihirapan po dumaan. Bakit? Ang hirap po kasi bumili ng sasakyan, tapos makitid yung mga daan. Hindi mo naman may sasakyan, wala namang parking. Isang unit lang, pagkatas 4 yung sasakyan, makakabalandra nga sa iba. Yan pong problema na yan, flashpoint of sabihin ng kaguluhan or di pagkakaintindihan, gawan nyo na lang po siguro kahit ang barangay po hindi pwede makialam sa inyo kasi hindi naman kayo provided, private po kayo, may mga association fee po kayo Para wag na po, siguro magpulong-pulong po muna kayo and try to come up with the siguro petition muna. How do you solve the problem? Kasi kung hindi, magkakagulo po kayo dyan Siguro magkaroon po muna kayo ng consultation sa bawat isa, ma'am. Okay? Meron po kami allotted na parking. Hindi, ma'am. Siguro po, ma'am, if you only have to listen to me because I also live in a subdivision, ma'am, sa Quezon City. Opo. Sige po.
there has to be a forum kasi kung hinalal po kayo, you have to listen to all their concern and then find a common ground by yourself, with yourself, without the intervention of the LGU or barangay kasi private po yan eh. Pero tandaan po natin, mama, yung mga daanan po na yan, para sa daan po yan, hindi po kasama sa mga bahay ninyo. Oo nga po. Kaya Hindi kung po yung pong porket sarap ng kaya yung po parking ang problema ng subdivision ninyo, kung sino man may-ari niyang subdivision na medyo kulang-kulang atang ginawa eh. Dapat nag-alat siya ng kunting parking sa loob. Kaya tuloy, lahat may Wala nga sasakyan. po Mabuti eh. sana kung bisikleta ang mga gamit ninyo. Lahat. Wala May akong parking madidihado kasi po dito. dyan, ma'am. You have to find a common ground. You got to acquire a certain lot na lahat kayo magpapark doon. Para nang sa ganon, wala pong lugi. Kasi kung hindi, meron talagang conflict. Flashpoint po yan ng kaguluhan. Yun nga po. Kahit po mayor, hindi pwede makialam. Kahit po barangay, hindi pwede makialam. Ang taming makakagawa ng solusyon, kayo sa subdivision. Kayo na lang po rito. Oo, magpulong-pulong po muna Kaya kayo. nga ho dapat eh. Kaya Yun. maraming Para nang sa ganun, matigas ma'am, ang ulo. wala pong madidihado. Okay? Ako pa, magiging neutral po ako, ma'am. Tulong na lang po namin to. Okay? Opo. At sa iyo Okay naman po, pumunta sir. ka rito, may natutunan ka na ba ngayon? Yes po. Meron naman po. Ang sa akin lang, find a common ground. Kasi baka magkaroon na kayo ng hatred doon sa tao. Magagalit na kayo sa, isusukan nyo na siya. Ang kasalanan niya, may sasakyan din naman siya. Yung nga lang tricycle. Bakit yung malalaking, baka sabihin niya, bakit yung may dahil palibhasa. Baka isipin niya, palibhasa, tricycle lang ako. Tayo kayo, sasakyan. Kaya ginaganito niyo ako. Mahirap eh. Fair is fair. Magiging Solomonic ako rito para sa inyo. Alam mo ibig sabihin ng Solomonic? Yung hari. Unfair. Di ba? Yung sabi, pareho sila mag-ina, inaangkin yung bata. At sinabi, sige ng hari kayong Solomon. So yeah, kunin natin yung sanggol, hatiin natin. Pumiyok yung totoong ina. Huwag na lang ibigay mo sa kanya. Okay? So, parang ginawa ko, Solomonic principle. Okay? Balik muna kayo, mag-usap-usap kayo para walang gulo dyan. Alright? Okay na ba siya, ma'am? Pasensya na po kayo kasi hindi po ako papanig sa iyo at hindi rin ako papanig sa subdivision, hindi ako papanig. Mas gusto ko mag-usap-usap po kayo. Iyan po ang prinsipyo po namin sa Pambansang Sumbungan. Hindi pinag-aaway-away, ha? Hindi po kami yung programang, sige, away kayo dyan. Hindi po. Gusto namin magkasundo po kayo sa komunidad, ha? So, ang solusyon ay nasa kamay po ninyo. Alright? Pwede po ba ako mag-ano? Ano pang sasabihin mo dahil Ito po nagsabi kasi, na ako? opo, yung taong po to, yung Okay, may-ari yung tao na po yan, personal na po yan. Ayaw Ito po, mag-usap. nag-iisang Pambansang Sumbungan. Walang katapat, walang katulad. Susunod sa Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk, caretaker ni renter, nag-jumper, 4 million na penalty. Kay landlord pinaako ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. Sa Pambansang Sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Magbabalik ang Pambansang Sumbungan. Pinupuntahan, Maruga, tell your father stop bullying the community. pinakikinggan, Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili. Opo. kinukompronta, Huwag kang tatawa-tawa sa akin. Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong batas. Anarkiya kayo eh. nag-iimbestiga, Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis. So bakit hanggang ngayon wala pa rin? itinutuwid, Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, ha? Huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo. Si Bitag ako. Maharap ako. inuunawa, Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. kinakatakutan, Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano, sir? Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, name drop mo sila para untouchable ka. ginagalang, Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat, walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now.
Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our BTAG app now. Pinas! Handa na ba kayo mga bossing sa programa ni Ven Tulfo? Nagbabalik ang pambansang sumbungan. Malapit po ako sa Bitag para po humingi ng tulong na ireklamo ko po ang may-ari ng building na aming inuupahan dati na si Joel Liday at si Jenny Rostata. Nagkaroon po ng problema ang building na pumutok po yung poste na pinagkakabitan ng kuryente. Hindi po sinasadya na naikabit po ng caretaker ko na jumper po yung kuryente sa pagkakabit po. Pumutok po uli ng pangalawa, nagkaroon na po ng penalty sa Ormeco. So ang gusto po ng may-ari, kami po lahat ang managot sa sinisingil nila na 551,000. Ang gusto ko pong malaman kung kami po ba lahat ang may responsibilidad nun o hati kami. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. BTAG Help Desk. Okay, eto pong sumbong na dapat masolusyonan agad, ano? Ma'am, nandito po kayo ngayon, live tayo ngayon, kasama natin dito si complainant. Kayo po yung may-ari ng building? Yes. Okay, sige, Aling Socorro, tama? Hindi po, si Socorro po yung complainant. Si Jane? Yes po. Okay, Jane, good morning sa iyo. Good morning Naka-live tayo? po. Yes po. Sige. Of course, alangan ba naman nagdadrama tayo rito? Opo. Okay. Ma'am, ano pong problema natin? Bakit kayo narereklamo ninyo yung inyong renter at inyong katiwala dyan sa building? Napakita nga natin yung building, kumare split screen. Ano pong naging problema po rito sana? Yan, ano po yan? Yung building na po yan, buong building, yung Yes dalawang... po. At saka itong sa kaliwa, sa iyo pa rin? Hindi na? Yung pong dalawang yan. Dalawa sa inyo. Isang building lang Isang po building lang yan. Okay, Opo. sige. Ano pong problema? Bakit po ninyo narereklamong inyong renter? Sila po ang nagre-reklamo sa akin. Okay, ano pong reklamo? Okay, sige. Ano pong reklamo? Kasi po, ano pong issue? regarding po sa kuryente. Okay, yan ang issue. Yes po. Ang issue ay kuryente. Yes po. Ano naging problema sa kuryente, ma'am? Bali po, ang Ormeco po, pinagbabayad kami. Ang building, pinagbabayad Actually, yung first po na sinisingil sa amin is 4 million. So in other words, 4 million pesos ang kuryenteng pinagbabayad sa inyo ng Yes electric po. company. Yes po. Ano daw ang dahilan? Bakit umabot na ngayon? 4 million sa isang taon? Isang buwan? Hindi po. Actually, hindi. 4 million yung kuryenteng babayaran. Ilang taon po yan? Ilang buwan? Bali po kasi, ikwento ko na lang din po. From Hindi the muna, start. ma'am. Kulang tayo sa oras. Okay po, sige po. Sige. Bali po, Sagutin nyo na lang po ako. Wala na pong tayong kwento. Imbestigahan na. Tapos na yung kwentuhan. Para solusyon agad at makikita natin kung sino, anong magagawa natin. Hindi ko po alam kung bakit 4 million yung sinisingil nila sa So, amin. kayo po Basta- ang landlord, kayo po yung nagmamay-ari, kayo po ang magbabayad ng tax, kayo po nakarehistro dyan. Yes po, yes po. Sa inyong registration as a business, because you are the leasing business. So, kayo rin po ang may license to operate and as far as that leasing building is concerned. So, para sa electric company, doon sa inyong lugar, sa inyo po yung sinasabing Yes po. bill. Yes po. Kasi hindi po pagmamay-ari ng mga renter yung Yes kanila po. mga Yes po. inuupahan. So now, pagdating po ng kuryente, yung bill, nagulat na lang po kayo, 4 million? Or 4 No. million sa katagalan? No, hindi po. Wala po silang nare-receive na bill for 5 months. For 5 months. O Yes sige, po. sabihin natin, wala silang nare-receive ng bill ng 5 months or gawin natin 6 months. 4 million? Sa lahat ng units dyan? Yes po, yun po yung So now, sinisingil ka ng Ormeco po. Ormeco ng kuryenteng na konsumo sa lahat ng building, sa kung sino man ang umuupa ng building dyan. Yes, so actually, yung 4 million po na sinasabi nila noon dahil sa penalty na din, and then parang may 5 years backward po silang computation na ginawa. Okay, in other words, lumalabas, may back due ka. Wala po, wala po. Well, akong 5 years na sinasabi mo. Parang ang sabi po kasi... Ma'am, Opo. you're the owner of the building. Ang nag-oo pa sa'yo ay accountable sa'yo. Yes po. Ang may pananagutan doon sa unit na gumagamit niyan ay sa'yo. Pag ikaw renter, dapat ikaw either magbabayad ng kuryente konsumo mo
Kasi kung hindi, mapuputulan Yeah ka. po, sila po dapat nga po yun kasi sila po ang renter sa building namin. Okay. Alright. Ngayon So, anong naging dahilan na nirereklamo mong renter mo? Nagbabayad ba sila ng rent? Nagbabayad po sila ng rent. Pero ang kuryente, Hindi, baling ang nangyari po, nagkaroon... hindi, ang kuryente, Hindi po sila magbabayad, Yes, ikaw? dapat po sila. Kasi nakalagay po sa kontrata namin. Okay, pero ang singil ng kuryente ay sa iyo. Hindi po, building. sa kanila po. Diretso So, po sila. bawat unit may kanyang kontador. Bali po, hindi po. Ma'am, ang bawat unit may kanyang kontador. Meron po kanya-kanyang submitter in each O room. may kanya-kanyang submitter. In each room po. So, sa kanya-kanyang submitter, makapangalan ba kung magkanong konsumo ng bawat unit, yung bawat renter? Yes po, meron po silang nagre-reading po ata sila. Hindi ko po alam kung Sinong paano. sila? Sila po, dahil sila naman po ang nangongolekta doon sa mga umuupa sa kanila. Okay, ma'am. Magkakaproblema po kayo. Number one, wala na pong pakialam ang electric company kung paano nyo pinangasiwaan, kung paano kayo nagpapa-operate ng inyong business. Kung meron man kayong kontrata, somebody else will have to pay the bill because there's an outstanding bill na babayaran sa 4 million. Gumawa ka ba ng dahilan or effort na pumunta sa electric company and then para sabihin, bakit nyo sa akin sinisingil ang kuryente? Hindi naman ako Yes dyan. po, Misa. opo, Anong opo. sinabi ng electric company? Bali po, nung napatunayan ko po sa Hindi, kanila, anong sinabi ng electric company? na ano po, Na doon sa problema mo. bali po ang sinabi nila nun sa akin is dahil ako daw po yung may-ari ng building, ako ang Exactly. liable Yes. dun Tama. sa ginawa nila. Tama. Ngayon lang po ang problema, sila po kasi yung nag-tap ng kuryente, nagkaroon po ng jumper. eh. Okay. Nagkaroon ng jumper. Yes po. Mhm. Nahulihan po ng jumper. Sino nakahuli? Ormeco po mismo. So, okay. So, gaano katagal na daw yung jumper na yan? Hindi ko po masabi kung gaano katagal, pero nung November 28, nagkaroon ng spark ulit sa labas, tumawag ako, nun ko lang din po nalaman. Okay. At dun din po nalaman ng Ormeco Okay. na meron So, tapping. ginawa ng Ormeco ngayon, tinanggalan na ba sila ng kuryente? Yes po. From the spot po, tinanggalan kami ng Okay, kuryente. So ngayon, wala po magagawa kasi ang pagnanakaw sa kuryente sa krimen. Ang nagnakaw, hindi naman kayo, Yes kundi yung po. renter ninyo. Yes po. O ngayon, ano pong dahilan? Ba't nandito po kayo sa amin? Nirereklamo po kami ng renter. Walang karapatan ng renter magreklamo sa inyo dahil sila ang nahulihan, Ayun sila na ang nga gumawa po ng eh. krimen. Ako pa yung okay, nandito sandali. ngayon. Nasaan yung renter na yan? Hindi ba? Okay. Kausapin nga natin yung renter na yan para makausap. Okay. So, makausap ba natin yung renter si Socorro? Socorro, Ilagan! Video call daw eh. Andiyan ka ba, Socorro? Ilagan? Yes po, yes po. Okay, Socorro. Inarereklamo kayo, nahuli daw kayo nagja-jumper. Bakit nagagalit pa kayo dito sa nagmamay-ari? Kayo na nga gumawa ng, sandali, kayo na nga gumawa ng nahulihan. Caught in the act, nahulihan kayo ng jumper, may pananagutan yan. Krimen yan ang pagnanakaw ng kuryente. Ngayon, sa parting yan, krimen, sandali krimen po yan, yung parte, kung totoo man yan, ang nakahuli po yan, yung kuryente. Bakit nyo po narereklamo yung nang-ari ng building, samantala kayo naman pong sangkot doon sa sinasabing illegal na gawain pagja-jumper? Ganito po yan, sir. Isang buwan pa lang po kaming mahigit na umuupa doon nung unang pumutok po yung building, yung Hindi, poste ng building. ma'am, sino pong nagja-jumper? Yung pong caretaker ko, Sino hindi po yung sinabi caretaker? na nakajumper. Sino po nagbabayad sa caretaker? Si Ekbert Garachico po. Sa? Nasa linya din. Si Ekbert Garachico po. So, may pananagutan sa iyo yung caretaker sa ilalim mo. Sinisweldohan mo ba yung caretaker? Po? Sinisweldohan mo ba yung caretaker mo? Yes po. So, may pananagutan siya sa iyo. Ang Ma'am, sagutin mo lang po, ma'am, ano? Yes Kasi po, kung may yes pananagutan ang iyong caretaker na nagnanakaw na pala ng kuryente na hindi mo alam, Sir, hindi po sasampahan mo sinasadya ng yung kaso, ma'am. pagkakaputol. Ma'am, hindi po tayo magtatalo at ayaw ko makipagdebate sa iyo. Investigador ako, sasabihin ko kung sino mali. Mali ang ginawa ng caretaker mo. Huwag ka na magpalusot. Nagnakaw ng kuryente. So, may pananagutan sa iyo. Either sampahan nyo ng kaso, ay demanda nyo para makulong. Kaya lang, siguraduhin mo, hindi ka tinuturo na ikaw nasa likod nun. Sir, nasa abroad po ako eh. Okay, nasa abroad ka. De ganoon, saan gali? Kung nasa abroad ka at may ginawang kalokohan yung caretaker mo,
pumunta ka na agad sa electric company. Mangumpisal ka roon para ligtas ka. Isuka mo yung ginagawa ng caretaker mo dahil pag nanakaw yan. Hindi po pwede magdadahilan ka. Kung nasa abroad ka, sa langit ka man ang galing, bumaba ka sa lupa, kasalanan mo pa rin dahil may pananagutan sa'yo. Sinisweldohan mo eh. Ngayon, kaya umabot ng 4 million, ako'y katakataka naman. Ano bang ginawa? Nagba-jumper siya sa buong barangay. Ganon ba? Ang laki po ng 4 million. Sabihin lang natin, sabi mo, kabago mo pa lang. Bakit naman ang caretaker sa kanya? Dapat sa yung caretaker eh. Hindi po, sila po ang nag-ano ng caretaker dahil inupahan po nila yung buong building. So sila po yung nagkumuha ng caretaker ng mga laga sa building nila na inuupahan nila. Eh, kayo po may dahilan dyan. So, paano ngayon to? Pero yung 4 million po, napababa ko naman ng 487,000. So, ma'am, nirereklamo po dyan si Jane. Sir, may pera po kasi akong 300,000 sa kanila. Sandali, ma'am. Wala po akong pakialam. Nirereklamo po ba si Jane? Yes po. Bakit mo nirereklamo? Kasi nga po, advance ako ng payment sa kanila. Nagbayad po ako ng 500,000. Sino nagbabayad diretso sa kuryente sa company? Kayo o siya? Siya po. Ikaw Hindi po, nagbabayad? sila po ang nagbabayad ng kuryente. Hindi Nasa po kami. pangalan po nila. Di sa Ma'am, makinig ka. Hulog sa bitag. Pananagutan mo. Wala kang karapatan magreklamo sa akin. Tutulong pa ako rito sa may-ari dahil mayroong bagay na illegal kayo nagawain. Kami, sa bitag, hindi kami naloloko. Huwag mo kaming utusan pumunta. Makinig ka. Huwag mo kaming utusan pumunta sa lugar ninyo. Kausapin yung electric company. Paimbestigahan kayo. Patigilan ang negosyo ninyo. Patanggalin na kayo dyan. Palayasin na kayo. Kasi pag nanakaw yan. kami doon nung pang December. December. Okay ka na. So, sandali. So, wala ka ng reklamo. Okay, tigil na. Ayoko ng diskusyon. Ganito. Nakaalis na ba sila? Opo, nung December po. Di tapos na. Magdemandahan na lang kayo. Actually, meron na po. Sige, wag na. Ayaw natin pag-usapan. Dahil dyan, pinag-uusapan, sayang panahon natin. Nag-away-away pa tayo. Hindi naman to face-to-face, hindi naman to rapid tool-fill actually. Kaya nga po, nagulat Nasa ako. bitag kayo, ta? Bakit? Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan, hulog sa bitag! May tinatago pa kayo, ha? Hindi po pwede makalusot sa akin ng mga ganitong klaseng reklamo. Nako po! Lalong pinalakas, pinalawak at nahuhulog sa bitag ang sino man nagsisinungaling harap-harapan. Walang katapat, walang katulad. Pinupuntahan. Baruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo. Kinukompronta. Huwag kang tatawa-tawa sa akin. Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong batas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay. Willing ka naman umalis. So bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod ha. Huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo. Si Bitag ako. Maharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba? Nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Kung siya accredited, illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano, sir? Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, name drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now.
Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk.